Hello guys, good day and welcome to RK News. I'm Architect Chocho. Today is September 23, 2025. So we're here in Congressional Town Center, Tower 2. So this will be the part 9, the last but not least update of the project development of Congressional Town Center. Now, samahan niyo ako na mag-ikot dito sa labas at sa loob ng Congressional Town Center, Tower 2. Let's go guys! So ngayon, bagamat may bagyo, no, dito sa Quezon City naman is maaraw, no, but some other areas dito sa Metro Manila, medyo madilim daw at umuulan. But let's take this opportunity para ma-update ko kayo dito sa development ng Congressional Town Center, Tower 2. And alam ko na marami nang nag-occupy ng kanilang mga units dito sa Congressional, no, and congratulations. And pag may mga concern kayo, pwede niyo akong lapitan. Nandito ako every Wednesday meeting, no, and even Thursday, minsan sumasaglit ako dito. Don't be hesitant to approach me kung meron ako maitutulong sa inyo. Alright, so tuloy natin yung update natin dito. So nandito tayo ngayon sa plaza or yung pinaka-open court ng ating Congressional Town Center. No? So on my background, you can see, ito yung ating tower. But mag-start muna tayo dito sa finishes na ginamit natin dito sa open court or yung pinaka-plaza natin. Alright guys, so ito yung open court natin, no? O yung pinaka-plaza natin dito sa labas ng structure ng Congressional. You can see this pattern of stones. Gumamit kami dito, itong crazy cut na mga stones na to. Ito yung ating basalt stone. No? Now, with the combination of these lines, itong mga pattern ng hollow block layout, so ito yung cobblestone. So yan din yung inaapakan ko ngayon. No? So yan, yung palibot niya. So it's a combination of basalt stone and cobblestone na ginamit natin dito sa ating plaza. And of course, niretain natin yung mga plant boxes dito, but we painted it gray, no, to make it more earth color. So yung combination na to between gray and also black. So yan yung finishing touches natin ng floor covering dito sa ating plaza. Now it's very exciting, no, dahil itong building na to, the Congressional Town Center, Tower 2, you can see this development natin, no? From the ground floor going to the topmost part of our structure. So ito yung finishes na makikita natin. But over here, you can see, ito yung area or dito sa ating second floor, may mga balcony glass railings tayo dito and also nag-introduce tayo dito ng skylight, no? So it's a combination of glass, steel, and itong mga baffle ceiling natin dito, meron tayong ginamit na PVC na baffle ceiling, no? So yan yung combination natin. Architecturally, yan yung design natin dito, no? Then here, as you can see, the architectural features na ginamit natin dito, yung lining na gray na yan, it's ACP or aluminum composite panels, no? Kita nyo yung lining nitong white na to. So dyan, meron tayong cove lighting. So sa gabi, pagka nalagyan na ng ilaw yan, it will illuminate and give ambience of lighting dito sa ating facade area. Now, on top here, you can see itong mga vertical na tangerine na color natin. No? So, yan yung area ng ating parking. No? So, may mga slatted na opening siya, then also vertical na mga precast na panels na nilagay natin dyan. So, matibay yan. Then, also, this one, kung may makikita kayo, kung nakikita nyo itong gray na to, so yan yung ventilation natin. No? But from above, it will be used or utilized as our covering for our aircon, yung mga window type na aircon. So yan ang covering niya, itong louver na to, no? To have a ventilation dun sa ating air conditioning unit. No? Now, after the parking, so nandun tayo ngayon, yung may mga glass na yan na nakikita nyo, so yan yung ating function area. So it's also the level of our swimming pool. So mamaya akitin natin yan, yung function area na yan. But over here, ito yung lobby natin dito sa ating ground floor. So pupuntahan natin yung lobby na yan hanggang sa makakit tayo doon sa itaas. So itutur ko kayo doon sa pinaka-itaas or yung pinaka-open area din natin. So ito yung exterior ng ating structure, no? The Congressional Town Center, Tower 2. Alright guys, so pasok tayo dun sa loob, dun sa lobby at tingnan natin yung mga interior finishes na ginamit natin dito sa loob ng ating lobby. Punta rin tayo dun sa ating amenity area na nandun yung ating
function area, swimming pool, gym, and play area. Let's go guys, and samahan nyo ako sa tour na to. Let's go. Okay, so as we move closer, ito yung mga finishes natin dito sa ating ground floor area. Ito yung ating lobby, no? Ito yung pinaka main door nung isang lobby natin, then yung lobby natin dun sa other side. Now, this is the second floor area. Kita nyo yung mga glass railing with frames of stainless. So yan yung ating commercial area dun sa second floor. Now you can see this baffled ceiling na nilagay nating design dito sa kisame. So also meron tayong lighting na nandyan. So it will illuminate the area para mas maliwanag dun sa hallway na nilalakaran natin. Then over here meron tayong glass skylight o dun sa ating mga steel frames na sa ibabaw niya na naka-connect. So at least pagka muulan, protected yung area at hindi mabasa yung ating hallway. Now, this is the exterior part or the area of Congressional Town Center, Tower 2. So, mula dito sa ating ground floor, sa ating driveway, going to the uppermost part of our structure. So, ito yung ating portal ng ating entrance lobby dito sa Congressional Town Center, Tower 2. So, papasok tayo ngayon dito sa magandang interior ng ating lobby. Alright. So, here. Good afternoon. So, ito yung ating lobby ng Congressional Town Center. So, ito yung another lobby, no? So, meron din tayo sa other side na lobby. Then, ito yung interior finishes natin. So, Pasko na kami dito sa Congressional Town Center. Of course, yan. So, meron na rin kaming Christmas tree. So, Merry Christmas in advance, guys. So, dito, ito yung sitting area natin. You may relax dito and sit and have a sip of coffee habang nakaupo kayo dito. And mabango at malamig because we have floor standing na aircon dyan. No? And we have also an ambience lighting. So, kita niyo yung lobby. So, nandun si Sir. Anong pangalan mo, Sir? Gab. Oh, si Gab. Si Sir Gab. Nandun si Sir Gab. So, siya yung naka-station dito sa ating lobby. So, pag may mga concern kayo, you may approach Sir Gab. Now, ito yung interior ng ating lobby dito. So, you can see this drop light and also with the combination of our wood grain ceiling with the pin lights. And also, meron tayong mga groove doon na ginamit or nilagay sa ceiling. And also itong side na to, we have here the cube lighting. Then sa upper area na yun, meron din tayong cube lighting dyan. No? So hindi pa natin siya pinailaw. No? But overall, ito yung interior ng ating lobby. Mula doon sa entrance na pinasukan natin, going here. Then, now you can see this porcelain tiles na ginamit natin dito na 0.60 by 1.20 meters na size. No? Then we have the carpeted flooring dito. Then also itong wall na to, no, it's sintered stone. So it's a hard stone na ginamit natin dito sa ating wall. Then meron na rin tayong, of course, may painting na rin tayong kinabit dyan na frame, no? So para ma-distinguish nyo yung isang lobby at kabilang lobby, no? So they have a different color naman and combination. Ang sopa dito na ginamit, no, na sitting area. Now over here, ito yung pinaka-portal na design natin dito sa ating lobby. So we have here the clear tempered glass with vertical support na frame, no? So bakit tayo naglagay nitong pins? So siguro nag-guess kayo bakit meron pang nakaharang na ganito. So this one, this pin will be stabilize itong ating glass para pagka merong strong wind, hindi siya mag-collapse, no? So yan ang design natin dito, kaya meron siyang pin. So mapapansin nyo. So, wag kayong magtaka bakit siya merong fin. So, it's one of the design to stabilize and to make firmer itong ating glass. Dahil malakas ang hangin dito sa Congressional, kung mapapansin nyo, sobrang lakas ng hangin, lalo na sa hapon. So, it's safe that we have this pins, FIN, na fin para at least ma-stabilize at maging matibay yung ating glass dito sa ating lobby. So now, ito naman yung area or part ng ating elevator lobby. So we have here 3 elevators na ginagamit, no? Going up doon sa ating mga unit. So here, this is the design of our ceiling, the plain ceiling. Then yung door na yon is access going to the commercial area ng ating ground floor.
So may mga commercial areas tayo doon sa ating ground floor. Now, ito namang finishes ng ating wall, it's made up of also sintered stone. So it blends dito sa ating mga finishes sa ating kisame, dito sa itaas ng ating header ng ating elevator, door, then also dito sa kisame sa area ng ating lobby. So this one is another angle of our elevator lobby. So baka hindi natin mapuntahan yung kabila, no? But we'll take a look dun sa kabilang lobby para malaman nyo yung pagkakaiba ng design dito sa lobby na to, then to the another lobby. Good afternoon, sir. Good afternoon. Hello guys, so nandito na tayo ngayon sa pangalawang lobby. So kanina galing tayo dun sa kabila na lobby. Now ito naman yung second lobby natin, which is nandito yung high zones ng ating elevators. So still, iba namang design to, ibang dimension naman tong lobby na to dahil iba rin yung mga design na nakalagay dito, no? Kagaya nitong ating welcoming na mga seats natin dito, itong lounge area, no? And of course, siyempre, Pasko na dito sa Congressional Town Center, Tower 2, dahil meron na kaming Christmas tree. So, same picture, same finishes na ginamit natin dito sa ating wall. Itong ating laminates na wood grains na wall finishes, then also itong ating sintered stone na nakalagay dito. So, kita nyo, may nakakabit na painting, no? So, yung pinagkabitan na wall na yan is made up of sintered stone materials. Now, over here, ito yung ating kisame. So, this is the design of our ceiling. So, you can see here, meron siyang cove lighting, no? Sa kabila, meron din tayong cove lighting, pero hindi natin nabuksan, no? But here, fully opened yung ating lighting area dito. Now, you can see here also, ito yung ating information lobby. So, this area is a very welcoming place or lounge area. Now, meron din tayo ditong floor standing na aircon. So, feel na feel ang coolness dito sa loob ng ating lounge area. So, yun naman yung ating information lobby. So, makikita nyo doon si Ma'am Krisha. Tama, no? Yan. So, yung kumakaway na yon na nakaupo. So, you may approach her kapag may mga concern kayo regarding dito sa mga units, kung saang unit kayo, no? So, pwede kayong magtanong sa kanya. So, this one, ito yung interior finishes ng ating information lobby. So, you can see the illumination ng ating sintered stone dun sa counter, then also the drop light na makikita natin dito sa ating information lobby. So, these are all the finishes here, the interior finishes of this lounge area of Congressional Town Center, Tower 2. Now, over here, same thing dun sa lobby na yun. So, kita nyo, it's full glass tayo dito. So, we have the portal of granite stone dito sa opening ng double swing na door, yung pinaka main door natin dito sa ating lobby. Now, as you see, same thing na ginamit natin na approach. So, naglagay tayo dito ng pins. So, still, since we have a full height of the glass, so malakas ang hangin dito sa Congressional, no? Kaya naglagay tayo dito ng pins para ma-stabilize at maging matibay yung ating glass, no, against from strong wind. So ito ngayon yung development natin dito sa Congressional Town Center, Tower 2. Alright, so napakita ko sa inyo dito yung lobby natin dito, no? So with me is Sir Gab, yan. Then mamaya pupunta tayo doon sa function area, no? Yung amenity area. So nandun yung ating function area, swimming pool, gym, doon sa area na yon. So makikita nyo mamaya pag akit natin and puntahan na natin ngayon dahil baka umulan. Dahil aakit pa tayo doon sa tuluktok ng 40th floor yung open area para makita nyo rin yung surrounding doon or paligid ng area ng pinaka-deck level natin. Alright guys, so let's go. So guys, so aakit na tayo using itong ating elevator. So nandito tayo ngayon sa elevator lobby. Alright guys, so pasok na tayo dito sa ating elevator. Pindutin natin itong 10. So nandyan yung level ng ating swimming pool. So ito naman guys, yung finishes ng ating elevator car. So we have here the center mirror, then also with the combination of wood grain na cladding dito sa elevator car. So puntahan na natin yung ating function area. Now, pagpasok natin dito sa ating area ng function level, so ito yung ating elevator lobby dito sa area na to. So here,
you can see the combination of our wood grain na cladding dito sa side ng wall ng ating elevator car or elevator door. Now here, meron tayong granite na casing na ginamit dito sa each opening ng door. Then above, meron din tayong header na also it's granite stone na ginamit natin. So here, ito naman, gumamit tayo dito ng mga insert. You can see this pattern, no? So it's aluminum insert na pag malayo, kala mo grooved siya, no? Or groove lines, no? Now here, ito naman yung ating hallway dito sa ating lobby. So yung mga ilaw, no, hindi pa natin na ayos lahat o hindi pa na ilawan, but later on, illuminate na natin yan. Now here, ito naman yung ating pangalawang elevator lobby. So yun yung side ng meron din tayong elevator. Now on this side, meron din tayong elevator. So nandun yung low zone, ito naman yung high zone elevator hanggang 42nd floor. So ito yung design ng ating kisame. Now ito naman yung design ng ating wall with a combination of this wood grain cladding and granite na stone. So yan siya. Now over here, silipin natin yung ating gym. So ito yung kabilang side ng wing ng ating elevator lobby. Now here, hindi tayo makapasok sa loob dahil sarado, but let's take a glimpse itong ating gym area. So wala pa yung ating mga gym equipment dito sa area, but you can see the spaces. Ito yung finishes natin. So we have there the baffle ceiling and also naka-project siya vertically dito sa ating floor. Then we have there the paint finish dun sa ating kisame. Then we have the drop light na ginamit natin. So meron din tayong ilaw dun sa panel na yon. Now, puntahan naman natin yung playroom, no? So here, ito yung fire exit na door. So in case of emergency, you may push this latch going to the fire exit stair. Now here, ito naman yung area ng ating kids play area. So tapos na rin siya. Then later on, maglalagay na lang dyan ng play area equipment dito sa area na to. So yan yung finishes doon sa loob ng ating kiddie play area. Now ito naman yung ating CR or comfort room. So sarado lang. We have here on this side the now here sa other side na to, meron din tayong toilet. So ito yung So dyan. Naman tayo guys dito sa ating function area. So ito yung service door ng ating function area. Here ito naman yung ating function area. So we have here the centerpiece lighting dito sa ating kisame. Now ito naman yung finishes ng ating wall. Then itong side na to, itong ating column. We have here the intricate pattern, itong ating diagonal and vertical na design. So para siyang leaves or tree. So ito naman yung pinaka-backing niya, it is made up of marble tiles. So ito namang side na to, you can see the combination of marble tiles and also itong ating fluted panels na nakalagay dito sa ating wall. Now we have here the finishes of our ceiling. Then also, may mga fabrics na rin tayo, may curtains na rin tayo dito sa loob ng ating function area. Now, ito naman yung finishes na malinis na ating flooring or floor covering ng ating function area. So ito ngayon yung finishes natin dito, no? So yan. Then meron din tayong floor standing na aircon. So ito yung finishes natin ngayon. So tapos na to. So dito naman sa area na to, meron tayong ginamit na varifold. Yan. So para ma-separate natin tong area na to and also itong area na to. So para pag merong small gathering, pwedeng ma-utilize itong space na to and yung space naman dito. Pero pag large gathering, fully open siya para magamit itong buong area ng ating function room.
So these are all the finishes dito sa loob ng function area. So dito meron din tayo naka-concealed na lighting to illuminate this wall. Then may mga centerpiece sa ceiling lighting din tayo dito. So pagka nabuksan yung mga ilaw, maganda yung ambience niya, and also very relaxing and calming itong area na to. So we have here the fabrics. Nandito na yung mga curtains natin na nakakabit. Also dito sa area na to, meron din tayong mga aircon. So meron tayong floor standing na aircon. Mula dito, sa corner na yon, then dito sa area na to, over there, hanggang dun sa dulo. So meron tayong, all in all, meron tayong 5 na floor standing na aircon. So ito yung overall finishes ng ating function area. So kita nyo yung pattern ng design. Yan, hanggang dun sa dulo, then this one. So yan yung paligid natin mula dito sa ating flooring, sa ating wall finishes, then sa ating ceiling finishes. So dati-dati ang alikabok at ang gulo pa dito sa area na to, but ang sarap ng tingnan kapag malinis na, maayos na, at natapos na. So nakikita mo yung development dito mula dun sa nag-start pa lang at magulo, maraming dust, but now you can see the final finishes dito sa ating function area. Alright guys, so punta naman tayo dun sa pinaka-last area ng ating amenity, which is our swimming pool. Let's go! Alright guys, so punta naman tayo dito sa area ng ating swimming pool. Now going here, bago kayo mag-proceed dun sa swimming pool, meron tayong standby na staff dito para i-assist kayo doon sa pag-iiwan ng mga gamit nyo, ng mga small items dito sa ating mga lockers. So after na maiwan nyo, register, then going to the pool area. So ito yung area na papasokan natin, which is the swimming pool area. So meron tayo dito na hagdanan, then dito rin meron din tayong hagdanan going to our swimming pool. So ito yung finishes ng ating floor dito sa hallway. Ito namang area na to, ito yung ating shower room. So ito yung shower room natin, no? So nakasarado lang siya, but ito yung dalawang room na to, no? He and she yan. Okay, so nakasara lang siya for the meantime kasi hindi pa tayo operational dito sa swimming pool, but later on, pabubuksan na natin yan. So ito yung finishes ng ating mga floor tiles. Now here, ito naman yung high ceiling natin na meron tayong ginamit na PVC ceiling dito sa itaas, no? Then this one is the marble stone, ang cladding natin dito sa ating column. Then here is a painted wall. Ito yung ating stairs na non-skid. So hindi madulas yung surface niya. Now meron na rin tayong mga halaman na niligay dito sa planter's box. And this one is the pattern ng ating tiles dito sa ating veranda. So yan. So ito meron din tayong accent dito na handrail, merong ilaw yan dito. So paggabi, it will illuminate itong kahabaan ng ating handrail. Alright guys, so nandito na tayo ngayon sa area ng ating swimming pool. So we have here the kiddie pool and also yung ating lap pool. Now puntahan muna natin yung ating kiddie pool na nasa background ko. So ito ngayon yung ating kiddie pool. So small kiddie pool lang siya to enjoy yung mga kids natin dito, no? Now here, we use materials of the WPC or wood plastic composite. So yan yung nakikita nyong apakan natin dito, no? So magandang combination siya dito ng ating materials na ginamit natin dito sa ating swimming pool. Ito naman yung may mga slatted na mga holes. Itong nakikita nyo. So yan yung ating overflow drain, no? So ito yung ginamit natin na plain finish na granite. So magandang combination din siya, no? So matibay yan pag inapakan because it's more than 1 inch itong thickness nitong bato na to, no? Then also with the combination of our mosaic stone as our floor covering dito sa loob ng ating swimming pool and also dito sa labas ng ating swimming pool. And also using this mosaic na tiles na ginamit natin dito sa floor covering ng ating swimming pool. So we also have here the protective railing, no?
itong ating clear tempered glass. So may taas to na 1.3 meters. So enough para maprotektahan tayo against height, no? So to avoid any untoward incident. Now ito naman, meron tayong stainless na railing. Then here, naglagay din tayo ng mga planters dito to soften up itong surrounding natin. Then ito naman yung color finishes ng ating exterior wall. So ito yung ating kiddie pool. So you can see the combination of the patterns of design and also combination of using different materials mula dito sa mosaic tiles, sa granite tiles, sa WPC or wood plastic composite, and also itong ating non-skid na tiles na ginamit dito na color gray, no? So here, palibot siya ng ating glass railing. Here, maglalagay tayo dito ng sandeg, itong mga spaces na to. Now, over here, inaayos lang yung ating swimming pool, no? So we're still finalizing yung ating swimming pool area para ma-fully operational na itong ating swimming pool. But here, these are all the finishes ng ating swimming pool. It is made up of mosaic tiles, yung palibot niya, yung flooring niya, yung wall niya, then yung hagdanan naman niya, it is made up of plain granite na floor covering, no, para hindi siya madulas, no. So yan yung gray na tiles, no. So yan yung gray na granite, no. So puntahan natin ng malapitan para makita nyo yung floor finishes niya. So ito rin yung ating overflow drain. Then we have here the planter's box. So meron na rin tayong halaman na nilagay dyan. So dito, moving closer, ito yung finishes ng ating sahig ng ating hagdanan, no? So ito yung ating flame granite na kinabit dito sa ating tread or apakan ng ating hagdanan. So these are all the pattern, the random pattern of tiles here. Then palibot siya, no? So we use the random pattern design for this hallway area. Then meron na rin tayong mga planters boxes dito, may mga halaman na. Then pagka fully operational na, papalisan natin ng maayos at malinis itong area na to. Then here, ito yung mga finishes natin. Then over here, itong area na to is part din ng ating sanddeck. Then here, so ito yung ating design ng ating pinaka-canopy. Then over here, gumamit tayo dyan ng finishes ng ating marble tiles dito sa column na yan. Another column here, this one, another column there. So nagkinlad natin siya ng marble tiles. Then over here, the finishes ng ating kisame, it is made up of PVC ceiling. Now, this is the exterior area or the right side of our structure. Ito yung pinaka-view niya, no? Pinaka-pasad niya dito sa right side. Now, over here, ito naman yung series of our glass railing with combination of stainless steel na handrail and frames. So matibay siya. Now overall, ito ngayon yung right side development natin dito sa ating exterior ng structure natin, no? So kompleto na siya with all the finishes of the glass, with the aluminum powder coated na louver para sa covering ng ating mga window type na aircon, and also clear tempered glass sa ating mga fixed glass and operable glass ng ating mga bintana. So here, ito ngayon yung nilalakaran natin na surrounding area ng ating swimming pool. Now, let's take a look dito naman sa area ng likod ng ating structure. So this one is the right side of the structure and this one is the rear part of our structure. So, kompleto na rin yung ating mga balcony glass railing and also the fixed glass, the operable glass, and also the combination of aluminum powder coated na louver for the covering of our window type na aircon. So overall, ito na ngayon yung finishes natin dito sa ating swimming pool. Starting here from the kiddie pool,
with the glass railing also and the floor covering. Then here the main swimming pool, the lap pool. We have also here the planter's box and overall finishes dito mula sa sahig natin, sa glass railing, sa columns, then dito sa mga exterior finishes natin, then itong ating canopy. So these are all the development today, September 23, 2025. Alright guys, so punta naman tayo dun sa pinaka-deck area natin or yung open area. So tingnan natin kung maka-access tayo dun sa top floor na yon na may open area. Alright guys, so let's go. Now guys, nandito na tayo ngayon dito sa open area, dito sa deck area. Dito sa background ko na nakikita yung wall, nandun yung succeeding floors na residential floor. Now doon naman sa pinakataas or pinakatuluktok, doon nakalocate yung ating water tank, elevator machine room. Then meron din tayo doon sa pinakatuluktok yung ating lightning arrestor. So over here, ito yung open area natin. So kita nyo yung view. So yan yung view natin. So kita nyo yung view from this area. So yan. So you're in the top of the world. So nandun yung mga bulubundukin ng Rizal. Kita nyo yung area na yon. Kita natin. So yan ang view natin. Oh. So yun yung Congressional Avenue. Yun namang area na yon, yung road na yon, yun yung Visayas Avenue. Now, from afar, nandun yung mga bulubundukin ng Rizal. Then, on this area, nandun yung area ng Makati. Yan. Yung view ng ating 40th floor. So, ito yung combination na ginamit nating exterior paint finishes natin dito. So, punta naman tayo dito sa kabilang wing. So, dito, itong area na to, area na to is facing north, no? So, nandito yung Manila Bay. Kita natin dito. Tingnan natin kung makikita natin. Kung kaya pa nung maabot ng ating device. So, yun, open area na yun. Yan. So, kita nyo yung mga bards. Ayun, no? Liliit na. So, yan na yung pinakamaabot nating pag-zoom ng ating device. So kita nyo yun, naliliit na. So medyo foggy, no, dahil umuulan. Yan. So zoom out natin. Now on that area naman, nandun yung Makati. Doon, sa area na yan. So nandito yung bagong tayong Soler Resort North. So yun. Yan. So itong area na to, nakapaligid, yung adjacent neighborhood natin are residential areas. So yun pa yung area ng Congressional Avenue. Yan, ito yung kabuuan deck area. Ito naman yung 41st and 42nd floors. Alright guys, so natuloy ko na kayo dito sa Congressional Town Center, Tower 2. So mula dun sa open court or yung ating plaza, going to the lobby, going to amenity area, and over here dito sa ating deck area. So nandun naman yung pinakataluktok natin, which is yung pinaka-roof deck natin. Then later on, siguro, puntahan din natin yun sa mga susunod na videos na gagawin natin. Alright guys, so ito ngayon yung development natin dito at tapos na itong Congressional Town Center Tower 2. Maybe puntahan pala natin yung ating parking area, yung ramp natin. Alright, so umuulan na. Yan, kita nyo yung panahon, madilim na. Then bumaba na tayo para hindi tayo magkasakit. Alright guys, so see you then. Alright guys, so nandito naman tayo sa parking area natin dito sa pit level. So quickly, papakita ko sa inyo dito yung mga safety features na ginamit natin and safety precautions dito sa parking area natin or sa parking slot natin. Now over here, as you see in the background, so naglagay tayo dito ng yellow and black na stripe, no? So ito yung ating traffic light stripes natin, no? So easily, madali natin na ma-recognize yung mga columns natin and also yung mga walls natin while driving and also during night, no? So kitang-kita natin pag tinamaan ng ating headlights ito. So easily, ma-distinguish natin yung area na solid na wall or columns, no?
Now over here, naglagay din tayo ng protective corner protection dito sa area, which is yung ating column guard. So every corner nitong column na to, meron tayong column guard na nilagay. So it's hard rubber na nilagay natin dito. It will serve as safety features na hindi siya ma-struck ng ating mga vehicles or other pwedeng mag-bump dito sa ating column. No? Now over here, meron din tayong nilagay na wheel guard. So each lot, meron tayong wheel guard dito sa 507, 508. So ito yung sinample natin, no? So meron tayong wheel guard dyan. So easily, pag naramdaman nyo na nag-stop na yung gulong nyo dyan, ibig sabihin tumama na kayo doon sa wheel guard. So meron tayong dalawang wheel guard. And of course, 100% tatama yung gulong nyo dyan. Maliban lang kung bisikleta ang ipapark nyo. Joke lang. Ito yung mga masisipag na nag-iikot na mga engineers at saka admin. Yan. So, ito yung ating parking area, no? So, web here, kagaya na na-discuss ko sa inyo kanina, meron tayong traffic stripes dito sa ating columns. Sa mga columns natin, no? Then, here naman, dito sa ating wall, yung wall na yan is buhos po yan, no? So, matibay yan. Yung wall na yan. So, itong ginamit natin dyan is cast-in-place concrete, no? Now, ito naman yung ating flooring ng ating parking. So, itong parking area natin ay equipped ng fire protection sprinkler. So, kita nyo yung mga sprinkler heads natin dyan. So, yan. In case of emergency, so magdi-deploy yan yung ating mga sprinkler heads natin. So, lahat ng parking levels natin, meron tayong sprinkler head or fire protection dito sa parking level. So, here, so lakad pa tayo going to the succeeding parking area. Yan, so kita nyo, easily recognize yung mga columns natin dahil dito sa ating paint stripes na yellow and black. Now over here, as you see, two-way yung ating driveway, no? So meron tayong concave mirror dito. Then as you pass going up and down dito sa ramp na to, may maririnig kayo na signal ng traffic, no? So may tumutunog na alarm, no? Easily, you will recognize kung mayroong paparating or makakasalubong kayong vehicle, no? Para mag-proceed kayo na bumaba o umakyat. So dito, naglagay tayo dito ng mga paint stripe dito sa curb ng ating ramp. Then dito, sineperate natin yung curb against dun sa wall. So itong curb natin, nilagay natin siya ng stripes na yellow and black. Now, ito namang wall ay lagyan natin ng traffic yellow para easily recognize yung solid wall against doon sa curb ng ating ramp. So here, gumamit tayo dito ng non-skid na concrete tiles, no, na nilagay natin dito, no, para easily mas mabilis or mas makapit yung grip ng ating gulong habang umakyat tayo at bumababa ng ating parking area. So yan. So yan yung mga safety features na ginamit natin dito, no? And some signages and also yung mga devices na kinabit natin dito sa ating parking area, then also dito sa ating rampa. So easily, safe tayo pagka bumababa at umaakyat ng ating mga driveway ramp. Nyo, each ramp meron tayong concave mirror, nakikita nyo dyan. And over there as well. So as we go down, may mga series of concave mirrors tayo makikita, no? Then, as we approach, going down, as we go down, meron siyang traffic light. So, it will turn into green kapag go signal na tayo. Then, meron ding sounding alarm na marinig tayo habang bumababa or umakyat tayo para malaman natin kung meron tayong mga kasalubong na sasakyan. Now, over here, ito naman yung ating standby genset. So, during brownout, ito yung standby generator natin, no? So, naka-automatic transfer switch yan. Pagka nawalan tayo ng kuryente, ito yung magiging backup power natin. Alright, so let's go down to the ground floor or dun sa open court area. So, ilakad na natin mula dun sa fifth floor. So, para makita nyo yung mga safety features na nilagay natin dito sa ating driveway ramp. So by the way, itong driveway ramp natin is two-way ramp, no? So huwag kayo masusurprise kapag may nakasalubong kayo dahil itong driveway ramp natin is two-way driveway ramp.
Alright guys, so ito na yung part 9 and last but not least ng ating video para dito sa Congressional Town Center Tower 2. And I hope guys na napanood nyo yung mga videos natin, ang mga na-features natin dito mula dun sa construction hanggang dun sa mga development or succeeding development ng project na to. So again, ito yung background natin ng Congressional Town Center Tower 2. So masayang-masaya ako kasi from the very beginning, mula dun sa foundation works natin hanggang sa finishing works ay nandito tayo at nasubaybayan natin yung development ng project na to. And I'm so happy dahil natapos na itong project na to. Bagamat may mga challenges na na-encounter natin along the way, but still, that is the part of the process. There is no perfect project, but of course, we manage it. We solve the problems, we make solutions para doon sa mga susunod na project ay maiwasan natin yung mga encounter nating problem sa project na ito. And overall, I'm so happy and thankful to God dahil He protect me habang ginagawa itong project na to from civil works up to finishing works. Alright guys, so ito ngayon yung development natin. The last but not least of my content for this project, the Congressional Town Center Tower 2. Alright guys, so till then, I'm Architect Jojo, joyfully sharing with you what Archie knows. Thank you very much and God bless you all.